Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Namaalam na sa Blackwater si Ray Suerte pagkaraan ng halos 6 na taon bilang veteranong gwardya kung saan inilipat siya sa Converge kapalit ni BJ Andrade. Inaprobahan ng PBA ang one-on-one trade. Si Suerte ay isang Special Gilas Pilipinas draft pick noong 2019 ng Bossing. Sasamahan niya ang Fiber Xers na may mabigat ng backcourt katulad ni na Jordan Heading, Alex Stockton, Deshaun Winston, Alex Cabagnot at Mike Nieto. Inaasahan na ang former UE standout ay magbibigay ng suporta sa Converge na patuloy pa ding sumisikap na malagpasan ang quarterfinals na ang pinakahuli ay ang pagkatalo ng koponan sa Rain or Shine nitong Season 49 Commissioner's Cup. Sasamahan naman ni Andrade ang mga batang Blackwater players na patuloy pa ding lumalaban nitong mga nakalipas na taon. Makapaglalaro ang dating Ateneo player sa ilalim ni head coach Jeffrey Carriazo at ilang mga susing player katulad ni na Cedric Bearfield, JV Casio, JD Tungkab at James Kwekuteye. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukang talunin ng reigning champion Signal HD Spikers ang 5 pang koponan kung saan tangka nilang depensahan ang kanilang korona sa 2025 Spikers Turf Open Conference na magsisimula itong Biyernes. Layunin ng HD Spikers na kunin ang ikatlo nilang magkakasunod na titulo. Habang sila pa din ang nakikitang paboritong mananalo sa torneo, magkakaroon naman sila ng matinding kompetisyon mula sa kanilang arch rivals na Criss Cross at iba pang contenders na Savage Spin Doctors, PGJC Navy Sea Lions at VNS Laticrete Griffins. Samantala, unang masisilayan sa liga ang panibagong koponan ng Alpha Insurance Protectors. Sinabi naman ni Spikers Turf President Eliza Valdez na magiging competitive raw ngayong taon at malaking tulong para sa men's volleyball para sa paghahanda ng bansa sa pag-host ng 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Ang mga laban ay gaganapin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sisimulan naman ang torneo sa Abril 4 at gaganapin sa iba't ibang venue katulad ng Inaris Sports Arena sa Pasig, Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan at Phil Sports Arena sa Pasig. Kada araw ay mayroong 3 laro. Sa pagbubukas ng torneo na gaganapin sa Inaris Sports Arena, magtatapat ang PGJC Navy Sea Lions kontra Savage Spin Doctors 1:00 ng hapon, Alpha Insurance Protectors laban sa Signal HD Spikers 3:30 ng hapon at ang VNS Laticrete Griffins laban sa Criss Cross King Crunchers 6:00 ng gabi. Ang kompetisyon ay may double round robin preliminary format kung saan ang mga koponan ay maglalaban para sa magandang posisyon base sa FIVB classification system. Ang 4 na koponan na may pinakamagandang record ay papasok sa semi-final round na magkakaroon ng single round robin format. At mula doon, ang top 2 teams ay maglalaban sa Best of 3 Championship Series habang ang 3rd at 4th ranked squads ay magtatapat para sa bronze medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa na si Jeremy the Juggernaut Pacatio, ang 5th ranked bantamweight contender sa One Championship para sa kanyang susunod na laban, subalit hindi ito magiging madali. Pagkatapos makansela ang kanyang laban kontra Russian Ibragim Daoev dahil hindi ito umabot sa timbang, binigyan ng pagkakataon si Pacatio na kalabanin si Mongolian Enk Urgil Baatarku sa One Fight Night 29 na nakatakda sa Marso 8 na gaganapin sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.
Si Baatar Ku ay kasalukuyang world rated number 4 at number 5 naman si Pacquiao sa One Championship Bantamweight Division. Pamilyar ang 36 anyos na si Baatar Ku sa mga Filipino mixed martial arts fans dahil tinalo na nito ang mga Team Lakay fighters na sina Adonis Sevilleno, Janlo Sangiao at Carlo Buminaang. Nanalo din ito laban kay Rocky Bactol para gawing 4-0 ang kanyang record laban sa mga Filipino MMA fighter. Ang mananalo sa laban ay magkakaroon ng tsansa para sa One Bantamweight World Title na kasalukuyang hawak ni Fabricio Andrade ng Brazil. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.